Isa ka bang negosyante mga boss? Or isa kang computer store owner at pinoproblema mo ngayon na hindi mo maiwan-iwan yung negosyo mo ay dahil wala ka nito. Wala kang notebook. Okay? So sa topic natin today, pag-uusapan natin kung ano yung resemblance ng isang notebook sa topic natin today at kung problema mo rin yan mga boss na gusto mong maiwan or gusto mong magbakasyon at gusto mong ma-free up yung time mo, then this video is for you. So by the way mga boss, no, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido, isa po akong computer store owner for 6 years. At isa po akong negosyante mga boss na mahilig pong tumakbo. So, bago tayo mag-umpisa mga boss, no, bago ko yan sagutin, so ito muna yung story ko dati mga boss. Nung nag-umpisa ako dati dito sa Blue Arm Computers na negosyo namin, ay nag-umpisa kami home base lang. And most likely, no, lahat ng mga negosyante dyan na makaka-relate na sa pag-uumpisa po ng negosyo ay tayo po lahat yung gumagawa. 'Di ba? So, ganun din po yung senaryo sa akin. So, dati mga boss, naalala ko dati na dahil sa nagkakaproblema na rin ako sa kung paano ko makita lahat ng cash flow, lahat ng transactions namin. So, doon ako nag-umpisa na maglista. Okay? So, ang gamit po talaga ng notebook na to is doon ka maglilista lahat ng transactions mo. So, ito. Meron akong mga nililista dyan. So, dati mga boss, every time na meron akong customers, ayan, nililista ko dyan kung magkano yung binta ko, sino yung mga customer ko, ano yung details ng customer ko. Ganun po yung ginagawa ko. And every time na meron akong bibilhing supply sa supplier ko, syempre, ano naman tayo, nasa technology era na tayo. Pero if nasa field ka kasi, ang hirap mong gumamit ng cellphone, ang hirap gumamit ng laptop. So, isa sa ginagawa ko dati mga boss ay nagdadala ako ng notebook. And then every time na meron akong transaction sa supplier ko, yan, nililista ko yan para hindi ko siya makalimutan. Kung ano yung resibo, kung ano yung purpose nito. Minsan nililista ko rin mga boss yung mga expenses ko sa transportation. So for example, meron akong kliyente sa other town or other city. So syempre gagastos tayo ng third party na transportation like Lalamove, Move It, and other na transportation app. So, yung ginagawa ko dati para hindi ko yan makalimutan is nililista ko talaga siya. Or kung hindi ko siya malista during that time ay nag-screenshot ako or picture ng resibo or ng transaction namin. So, in that way mga boss, no, kapag nasa bahay na ako is madali siyang i-record. Madali kong malaman kung ano yung mga ginawa ko. Kasi isa sa problema pala natin mga boss, no, bilang isang business owner dahil sa sobra nating busy at sa dami-dami nating pinoproblema at inaalala. So minsan mga boss ay nagiging makakalimutin na tayo. So isa din po ako sa biktima dyan. So kumbaga dati kasi parang minimemorize ko lang lahat kung ano yung ginagawa ko. So dumating sa point na nag-backfire yan sa akin na minsan na hindi ko na maalala kung ano yung ibang transaction na ginawa ko during that day. So, yun yung isang kamalian ko dati mga boss. And yung solution ko talaga doon is maglista lang pala. Ganun lang, sobrang basic lang na ilista mo lang lahat ng transactions mo in and out sa negosyo mo. So, ganun lang po yung ginagawa ko. Naranasan ko na ako yung rider, ako yung purchaser, ako yung accounting, ako yung marketing, ako yung sales. So, lahat ng ginagawa ko doon, nililista ko. So, dahil pala doon mga boss,
doon ko unti-unting nakikita yung trabaho ng bawat department. And every time na merong problema doon, basic dahil napagdaanan ko na yon, and then madali siyang solusyonan dahil nga nandito lahat yung sagot ng problema ko. Okay? So, ayun lang ang transformation lang talaga na nangyari dun sa akin mga boss after ko yung ginagawa is kumbaga hindi ako masyadong aligaga, hindi ako masyadong nag-iisip na ano kaya yung transaction ko kanina. Kumbaga hindi ko na nakakalimutan yung mga transactions na ginagawa ko. Ganon siya ka-effective sa akin and madali siyang kahit na mano-mano lang na yung tayo lang nakakaintindi. Parang parang yung natin is parang doktor na tayo lang yung nakakaintindi kung ano yung ginawa natin, ano yung in-install natin, ano yung transactions natin during that day. So, pag kasi nilista natin yan, tatatak yan sa utak natin. And every time na nandun ka na sa bahay niyo, syempre, babalikan mo yan para i-record mo yan sa computer mo or meron kayong software or meron kayong Excel file na doon yung nire-record lahat ng transactions, mas madali yun. So, yun yung technique ko pala dati mga boss. Sa topic natin, bakit ko yan sinama or bakit ko yan na-share sa inyo na sobrang importante na maglista tayo sa lahat ng transactions sa negosyo natin. Ano yung resemblance niya para maiwan natin yung negosyo natin? So, it's very basic mga boss, no? Kasi alam ko, kaya isang rason bakit hindi nyo pa rin maiwan-iwan yung negosyo nyo ngayon, kahit na nasa more than 5 years na kayong nagninegosyo sa computer business nyo, is dahil hindi nyo alam yung bawat department sa negosyo nyo. At pangalawa, hindi nyo alam yung mga trabaho sa mga department na yon. Kasi hindi kayo naglilista. So, ayun, kung meron na kayong negosyo ngayon and then gusto nyong makuha lahat, madissect lahat ng process, lahat ng tinatrabaho nyo sa araw-araw ay dapat lang na maglista kayo. So, ugaliin po natin na maglista. So, pwede nyong i-segregate yung stocks, ano yung natanggap nyong stocks sa delivery, ano yung mga transactions nyo sa nabinta nyo during that day. Ilista nyo rin lahat ng mga expenses nyo from bills, sa kuryente, lahat na ginagastusan nyo. Lahat ng in and out na transactions sa negosyo mo, ilista mo yon. So in that way mga boss, kapag dumating yung oras pala na mag-hire ka na ng someone, mas madali sa'yo na ipasa yung trabaho dahil kitang-kita mo nandito lahat sa notebook mo. So, hindi ko sinasabi na dito lang tayo dito lang tayo nakadepende. I know most of you guys, lahat ng mga viewers ko is meron na kayong mga software na ginagamit, Excel file, meron kayong mga accounting software. Ang purpose lang talaga nito is para dun sa mga baguhan na hindi pa afford yung mga ganung bagay. So, pwede kayong gumamit ng mga libre lang muna, Excel file, G Drive, yan, gamitin po natin yan. Sobrang gamit po niyan. So, ayun, kung nasa labas kayo, most of the time, nasa field kayo, so, dala lang kayo ng notebook at ballpen. Tapos, ilista nyo lahat ng transactions. Sobrang gamit yan, guys. So, ayun, ulitin ko mga boss, no, kapag kasi nililista mo lahat ng transactions sa negosyo mo ay, kumbaga parang, meron siyang muscle na nabubuo sa utak natin. Kumbaga, hindi mo yun nakakalimutan, yung mga process na yun. Without us knowing na yung palang ginagawa natin na ganun mga boss, na naglilista tayo, ay malaking bagay siya para sa pagbuo natin ng bagong sistema sa negosyo natin. Ayun, so the more na mas marami kang nakuhang idea, mas marami kang nakuhang data sa negosyo mo, mas madali siyang ipasa sa ibang tao. So, next time kapag nag-hire ka na, kapag meron ka nang na-hire, like kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, or as an assistant,
madali siyang ipasa dahil alam mo kung ano yung ipapasa mo sa kanya. Ang mahirap doon mga boss, nag-hire ka ng someone like an admin, tapos hindi mo alam kung ano yung trabaho niya. So siya pa yung hahanap kung ano yung tatrabahuin niya. So which is wrong yun. So as early as now na nagsimula ka na, ilista mo lahat ng process sa negosyo mo. Doon mo makikita na ganito lang pala kasimple. Ayun, so sinishare ko po yan sa inyo ngayon mga boss, no? Dahil naniniwala po ako mga boss na tayo bilang isang computer business owner, para mas mapalaki natin or mapalago natin yung business natin, it's very important na meron tayong records ng lahat ng transaction sa negosyo natin. Malaking factor po yan kung bakit talaki yung isang negosyo. And the more na nagre-record ka sa lahat ng transaction sa negosyo mo, ay mas masasabi kong mas pulido yung process bawat department ng negosyo mo. Ang kalaban kasi natin dito mga boss, kapag hindi ka nagre-record ng mga transactions nyo everyday, sure ako na mahihirapan ka talaga na mapasa yung mga trabaho na nandun sa department na yon kasi wala kang records, wala kang idea, wala kang data kung ano yung ginagawa sa department na yon. So, ayun, ulitin ko ulit na it's very important na nagre-record tayo every day lahat ng transactions. So, by doing that, mas madali po yung delegation, mas madali pong ma-scale up yung negosyo natin. So, kapag na-delegate mo lahat ng task, so meaning to say, ikaw ngayon as business owner, meron kang maraming time to do other things. So, ayun lang mga boss. I know marami kang nakuha into this video. And invite pala kita mga boss. Meron po tayong grupo exclusively para sa mga computer store owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!